Gyron POV. This is really incredible. That piece of lost my money again. Narinig kong pagmumura ng pinsan kong kambal na si Phoenix. Lumalabas ang litid ng ugat sa leeg niya. Umaapoy ang mga mata. Nakaupo kami sa isang VIP lounge nitong upscale nightclub. Pinaliitan ko siya ng mga mata dahil sa irita habang dumadagundong sa ulo kong malakas na ingay ng musika. Hindi makapigil ang DJ ngayong gabi. Idagdag pa ang naghihiyawang mga tao, hindi napapagod sa pagsasayaw at basang-basa niya ng pawis. Natalo lang naman ni Nicola, ang isa pa naming pinsan, ang pera na iniipon niya para bumili ng bagong big bike chopper. Hindi sapat kay Phoenix ang 10 luxury cars na walang ginawa kundi patambay sa kanyang mansyon. Yumukod ako sa bar counter. Inabot ang baso kay Kendricks, ang kambal niya. Ang very good kong pinsan, numastang may-ari ng nightclub pero hindi naman. He had managed to shoo away the actual bartender earlier, taking over with the kind of entitlement only a Parker could exude. Saka, hindi ko na problema kapag magiging busy siya sa kalokohan niya. Malakas magpasikat. Humihingi ako ng karagdagang libreng inumin. Tinaasan niya ako ng kilay pero hindi siya umangal at sinalina ng Chivas ang Regal. Ang baso ko. Kinibot ko ang gilid ng labi bago tinungga ang alak. Why is he really addicted to casino? Ingos ni Phoenix sa katinungga ang alak. Pinahira na muna ng sikong bibig bago nagmura ulit. Kumalma ka nga kambal, palagin mong ganyan si Nicole eh. You should know better than lend him cash. Kasalanan mo yan, kita? Tinatamad na sita ni Kendricks dito habang binubuksan ng botelya ng rum. Hindi ko alam kung naging kulay kamatis ang pisngi ni Phoenix pero sigurado akong umuusok ang ilong niya sa galit. Hindi ko siya pinahiram ng pera, ninakaw niya yon. Naintindihan mo? Malilintikan talaga. Enough! Napapagod na ako sa pakikinig sa'yo, putol ko. Binigyan ko siya ng matalim na tingin. Then, I rubbed my temples and throbbing in my head intensifying. Insomnia had plagued me for days now since that day 18 over the company sa CEO. And this goddamn cacophony wasn't helping me. Tinatama din akong tumambay sa bahay dahil ako lang ang mag-isa doon. Lalo ko lang naramdaman ng sakit ko. Sinulyapan ko ang smartwatch. 3:15 AM. Isa na namang walang tulog ang gabi. Kulang na lang ay maging vampiro na ako. You will never understand my situation, insan. I can't handle without buying what I want. Kaya ako nagtatrabaho ng maigi sa kumpanya natin para maipangtustos ako sa mga luho ko. Ngayon na wala na parang bula. Mahabang litanya ni Phoenix. Hindi naman ako interesado kaso hindi may iwasan na pagiging mayabang ng future CEO at kasalukuyang VP ng sister company ko, na Strix Holding Corporation. They are specializing the high-end property development, luxury hotels, and upscale retail complexes. Sabihin mo kung anong gusto mo, usal ko. Tumayo ako para iwasan siya. Kumuha na muna ako ng isang botelya ng Chivas, ngunit may isang mabigat na kamay ang biglang sumampal sa likod ng balikat ko. Hey, look who's here! Bululas ni Nicola sa malakas at masayang boses na para bang hindi naging biktima ng panglalait at pagmumura ni Phoenix kani-kanina lang. Bilib din ako sa pinsan kong ito. Ngumingisin na parang aso, umaastang inosente pero pinalilisikan ng mga matang isang pinsan namin. Akala ko ba natulog ka na ngayon? O tingnan mo nga, yumukod siya. Hindi ka talaga natutulog eh, no? I clenched my jaw. Bumaling ako sa kanya pero sinalubong niya ako ng smug face niya. Pati ako nabubwisit na sa sagwaral na to. Kakauwi lang galing casino matapos ubusin ang hinako na pera ni Phoenix. What do you want? Just saying hi, Nicola replied, throwing his hand up in a mock innocence. Hindi po pwedeng kamustahin ko mga dearest cousins ko. Yeah, you already done depositing my twins' money at us. Casino, right? Hirit ni Kendricks, inaalog niya ang shaker na may mapanuksong ngiti. Walang lasang tumawa si Nicola. May iniwan pa akong kunti. Narinig ko kasi bibili daw siya ng bagong big bike. Sarkastiko nitong saad. Kuminang ang malademonyo nitong ngiti. Saka nilipat itong atensyon kay Phoenix. Tumuli sa ngiti niya. May sayatang hindi masayang makita ako. You son of a... Sumugod si Phoenix. Mahigpit na nakakuyom ang kamao niya. Pero pinigilan ko siyang mabilis pa sa kidlat dahil ayoko ng gulo sa bar. Enough! Pag-aawat ko sa mababat, nakakasindak na boses. Phoenix, sit down. Nicola, either replace the money you took or get the hell out of my sight. What? Replace? Tumawang hudyo. What do you take me for, Gyron?
Naging malas lang ako sa casino. Nangyayari rin minsan, hindi ba? Besides, you're the CEO now, right? Got all the money to burn. How about helping a cousin out? Umiksena si Phoenix na parang sasabog na. You stole my 1 million pesos from me, Nicola. Ano tingin mo sa akin? ATM mo, nakukunan mo na lang ng pera kapag gusto mo? Oho, bakit po kasi binigay yung black card mo? Did you forget about the difference of pikot and bigay? Nicola interrupted with the roll of his eyes. Umiyak ka na, baby. O, ibebenta ko na rin kaya mga fancy cars mo. Alin kayo maganda doon? Don't you dare! Tumayo ulit si Phoenix para sugurin si Nicola. Pero pinaupo ko siya pabalik. Tawang-tawa lang ang hunghang na si Nicola. Saka dinagdagan pa ni Kendrick na nawiwili sa sitwasyon. Lalong tumindi ang sakit ng ulo ko. Hindi ko makakayanan ng mga pinsan kong red flag. They are toxic, selfish, and entirely unconcerned about the consequences of their actions. I spent half of my life balancing between keeping them out of trouble and trying to run my own chaotic world. Nakakapagod din. Pasalamat sila, mahal ko sila. Lumayas nga kayo? I shouted dismissively. Sabi ko lumayas kayong lahat dito. Kumurap si Phoenix na paurong. What? Sinabi ko lumayas kayo. Inunahan ko silang tumayo. Inignore ang umiikot kong paningin sa hinang fatigue. I'm done babysitting you tonight. And Nicola, inirapan ko si Nicola. If you take anything from us again, I won't be so forgiven. Itong sinasabi pag ikaw ang pinakamatanda sa magpipinsan. They respected me. Ngumisi siya pero pinakita kong kakaibang kinang sa aking mata na kinabahala niya. Tinaas niya ulit ang kamay saka nag-back out. Okay. No need to get so serious, boss. We're family, aren't we? Yan na naman ang weapon niya. Family. I let out a humorless laugh, pushing past Nicola without another word. Sa ngayon gusto ko lang ng preskong hangin at malawak na espasyo. Lumabas ako sa VIP lounge. Binagtas kong tahimik na pasilyo patungo sa balcony kung saan makikita ang buong syudad ng Manila. Gumaan ang loob ko at wala ng konti ang sakit ng ulo ko nang tumama sa mukha ko malamig na simoy ng hangin. Sumandal ako sa railing, pinikit ang mga mata tumugot ng malalim na hininga. Natatanaw kong bumubukas ng liwanag mula sa horizon. 4:30 ng umaga. I hadn't slept in over 48 hours. At ngayon lalong lumalang lahat sa pagitan ng mga pinsan ko. Lumulubha ang pagiging sugarol ni Nicola. Naging unmanageable na rin ang bad temper ni Phoenix at si Kendrick ang saya niyang manira ng buhay ng ibang tao. Maliban sa isang pinsan ko na si Beau na wala dito. Seryoso sa trabaho bilang VP ng kumpanya ko kaso nakasuot din yan sa maskarang inosente sa harap, mamamatay tao sa likod o pawang nonchalant lang. Enough of these things. Nakaka-exhausted ang mga pinsan ko. Dagdag pa sana lang sila sa balikat ko. All I wanted now was a few moments of peace. Hindi na ako magdedemand pa kasi bilang isang Parker, peace was a luxury rarely granted. Okay na sanang lahat pero biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Minukot ko kagad para tignan ng text message. Sumalpok ang kilay ko. Pinasusundo ako ng nanay ko sa airport. Tumungo kasi siya ng Japan ng 3 araw pagkatapos ko maging CEO. Natagpuan ko sarili sa airport. Tumutunog ang bawat yapak ko sa malamig at makintab na gusali habang naglalakad ako papunta ng departure area. It was barely dawn. The sky outside still a deep navy blue streak with the first hints of morning light. Puno ang airport na maraming taong pumaroot pa rito. Sinulyapan ko ulit ang smartwatch. Mag-alas 5 na ng umaga. Sinabi niya na alas 6 ang dating niya. Kumunot ang noo ko matapos basahin ng announcement board na madadelay ang kanyang arrival. Nagmadali akong sumugod dito sa gitna ng gabi. Matamlay ako dahil kulang sa tulog at may natitira pang sakit ng ulo. Oh great! Lalong sa sakit ng ulo ko, I ran my fingers on my tousled dark hair. Bumuga ako ng hangin. Namupo sa bakanting upuan malapit sa arrival gate. Kaso nahihilo ako. Paano kung inom muna ako ng tubig? Tumayo ko at hinihina na tinungong pagbilhan ng bottled water. Pagkatapos kong bumili, pabalik ako sa inupuan ko kanina na may biglang kumalabit sa akin. Siyang batang lalaki, siguro mga 7 taong gulang siya. Pilyo itong humingisi. Kumikinang ang mga mata at hindi inalis ang kamay sa damit ko. Daddy! Sigaw niya. Kumapit siya ngayon sa isa sa mga binti ko. What the... Nalaki ang mga mata kong reaksyon. Umatras ako at nalilito siyang tinignan. Hey kid, I think you got the wrong person.
Subalit lalong humigpit ang kapit niya sa akin. Daddy, I missed you, he exclaimed, matinis at nasasabik ang kanyang tinig. Dinalhan kita ng chocolate from Belgium. I blink, wala akong masabi. Belgium? Magugustuhan niyo yon? Ngumiti sa akin ang bata, nagniningning sa kakulitan ng kanyang mga mata. Sayang hindi ko nadala, ibibigay ko yung mamaya, promise. Suminghap ako, nilibot ang tingin ko may nakakapansin sa kakaibang nangyayari. Namanghalang mga dumadaan sa amin at naramdaman ko ng init na kumakalat sa aking pisngi. Binaba kong tingin sa kanya. Listen, I am not your dad and I don't even know you. Inikot niyang ulo na tila iniisip niyang sinabi ko pero pinag-cross niyang mga braso at lalong lumapat ang kanyang ngiti. Pero kamukha mong dad ko at ayoko maghintay so hanggang dumating si mommy, ikaw na munang dad ko. Excuse me, hindi ganun yan. Where is your mom? You shouldn't wandering around alone. Bumaba ang tinig ko na halos pabulong ko ng sinabi. Ewan kung saan, basta nandun. Ang boring kasi pero hindi ka naman boring. So dad, want to hear a riddle? Sad niya, hindi siya nagabalang hanapin pang kanyang ina. Kumunot ang ilong ko, winawalang frustration. Look kid, I'm not in the mood. Sige na, maglaro tayo daddy, pamilit niya. Raven! Pareho kaming natigilan nang may tumawag sa kanya. Isang matalim at humahangos na boses ang gumulo sa amin. Nawalang ngiti ko ng linguning kong babaeng papalapit sa amin. Tinakasan ng kulay ang kanyang muka sa sobrang pag-aalala. Mommy! Tawag ni Raven sa ina. Simple, ngunit elegante ang kanyang pananamit. Isang fitted na asul na blusang pinares sa high-waisted denim jeans na halos bumagi sa kanyang kurba. Meron siyang mahaba at kulay kastanyas na buhok na nakalugay pababa sa kanyang likod. Na parang alun-alun, ang kanyang mukha ay pinong ngunit tiyak na may mga katangiang mahirap kalimutan. Cheekbones, baningkinitang ilong at mga labing natural na makapal at kulay soft pink. Ang kanyang mga mata, malalaki ang hugis almond at napalibutan ng makakapal na pilik mata. Dahil doon, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. What are you doing? Tanong naman ng ina niya na nakalapit sa kanya. I found Daddy! Daddy? The woman's eyes shot me, widening in shock. Saka biglang hinablot ang anak at kinaladkad palayo sa akin. Hindi ba sabi ko, huwag kang mangistorbo ng ibang tao, lalo na sa mga stranger. I always remind you, don't talk to stranger. Go, mag-sorry ka sa kanya ngayon. Pero mom, wala nang pero, mag-sorry ka na, ulit niya. Medyo nanginig ang boses niya, tumingin si Raven sa akin na may malapad na mga mata. Sorry po, ana niya sa kayumukod. It's fine, usal ko hindi ko winalang tingin sa kanya. There was something achingly familiar about her face. Over jaw, the way her hair framed, her delicate features, hindi ko maalala, dala ng pagod. Do I know you? Nanigas ang babae at may panik sa kanyang mga mata. No, hindi pa tayo nagkakilala. I'm sorry if my son caused you any trouble. We're going now. Nagmamadali niyang pahayag. Iniwas niyang tingin sa akin at tinilang kanyang anak. Tahimik akong nakalaglag ang panga habang pinapanood silang lumalayo. Bumayong puso ko sa loob ng dibdib ko. Nahiwagaan ako. Parang may hindi tama. Parang kilala ko siya. Sigurado ako. Ngunit nasan ba? Kailan? Hey wait! Tinawag ko siya. At least tell me what is your name. Subalit hindi siya uminto. Hindi siya lumingon sa akin. Wala na akong ibang ginawa. Kundi sundan sila ng tingin hanggang sa mawala sila sa gitna ng mga tao. Napako ako sa kinatatayuan. Gulong-gulong isip. Sino ba talagang babaeng yun? Bakit parang pamilya siya? At bakit parang siya ang importanteng bagay na matagal ko nang nawala? Sumagi sa isip ko si Anessa. No, hindi siya si Anessa. Malabo. Anessa POV. Kakalabas lang namin ng airplane. See you later, Lo. Informa ko kay Lolo bagamat pagod ako sa biyahe. Pinakita ko na nasasabik ako makita ulit sila. Tinapos ko ang tawag, sinilid ulit ang phone ko sa bag. Tipid kong initian ng anak ko na magtagpo ang aming mga mata. Nakapila kami ni Raven sa immigration. Maraming tao kaya siyak na matatagalan kami. Hinawi kong magulo niyang buhok. Nakatulog siya ng maayos sa biyahe. Swerte ng anak ko, samantalang ako hindi ko magawang umidlip sa maraming bagay na lumiligalig sa akin. Nababalisa ako sa muling pagbabalik sa Pilipinas. Buong akala ko mananatili na kami doon for good. Subalit hayon ng matuksuhing tadhana, nais talaga akong pabalikin dito. Isang bagay lang ang iiwasan ko ngayon, ang muling pagkukrus ng aming landas. Umaasa ako na hindi talaga kami makikitang muli.
Mabuti pang pagtuunan ko ng pansin ng anak ko ngayon. Nahihiwagaan ako kay Riven sa pagiging kalmado niya ngayon. Ang 7 years old ka na nag-iisang anak na kinikilalang batang peste. Nang lahat dahil hindi siya mapakalit palaging puno ng enerhiya. Pakalmahin lang ng 5 minuto pero maya-maya doon na gumagawa na naman ng kalokohan. Kasalanan ko rin to bagkus, napabayaan ko siya minsan dahil nilulubog ko ang sarili sa trabaho. Excited ka na bang makita ang Lola Amelia at Lola Fernando anak? Nakangiti kong tanong, inangat niyang ulo, kumislap ang galak sa kanyang bilugan at tila botones na itim na mga mata. Medyo, paikli niya. Umurong ako, anong ibig mo sabihin? Taha kong tanong. Kasi I never meet them in person. I really don't know if they are good or bad people. Still I don't trust Lolo Fernando. He's like Gru. Pagkasabi nun ay tinig ko mabibig sa katumitig ng diretsyo. Gru? Sinong Gru? Naalala ko na. Ang bida sa cartoon na Despicable Me. Natatawa ko na sinapong noo. Pati ang lolo pinagkamalang kontrabida. Anak, don't be like that. Malulungkot ang lolo mo kapag tatawagin mo siyang Gru. Saway ko. Kumibit balikat siya. Mommy, great-grandpa, don't know about Gru. So I can call him like that. Namumuo ang frustration ko. Marahan kong tinapik ang likod niya. Huwag mong gagawin kay lolo ang pinagagawa mo sa Belgium. Don't make me angry again or I will not give your Nintendo Switch. And I will ban you from playing your Lego set. Babala ko sa kanya. Hinilan niya damit ko. Tinignan niya ako pero hindi ko siya pinansin. Sorry mom, please don't be like that. I'm dying to have my Nintendo Switch. I miss playing it. Bahala ka, sabi ko. Umastang nagagalit sa kanya. Niyakap niyang bewang ko. Umaandar na naman ang pagkananay ko. Hindi ko mapigilang maawa sa kanya. He looks like a puppy. I want to pet him. Fine, basta magpapakabait ka sa lolo mo ha? Wika ko. Waring nainis ako, tinulak ang ulo niya. Thanks mom. Mabilis siyang kumalas at binalik ang sarili sa dating posisyon. Bumuga ako ng hangin. Ginugulong buhok niya habang naghihintay ng torna namin. Pinunasan kong ilang butil ng pawis sa noo pagkatapos kong nilagak ang 4 na maleta sa trolley. Papalabas na kami ng arrival area nang bigla kong kinalabit ni Riven. Nakataas ang kilay ko na tinignan siya. Mommy, can I buy orange juice? Tanong niya. Sumasayaw to habang naghihintay sa sagot ko. Nung una ayaw ko nang pumayag pero nang makitang cute niyang mga mata, tumango ako. Tumawang pilyo kong anak, hindi siya nagsayang ng oras at kusang tumakbo palayo sa akin.